So what's up? Good morning sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito po ulit tayo upang sumagot ng isang sets of questions na nanggaling po sa inyo. So mga kamanok, yung mga nagtanong po kahapon, possible ito na po yung sagot sa inyong mga katanungan. So nakakatuwa kasi ang dami at patuloy po kayong nagtatanong at nagtitiwala sa aking mga recommendations. So mga kamamay, wag na po natin ito masyadong patagalin para makarami din po tayo ng masagot na katanungan. At kung nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like, at syempre nakapag-comment na po kayo dyan sa ibaba, simulan na po natin ang ating sagutan ngayong araw na ito. So ang una po nating katanungan ay galing kay Dennis Sakluti. Okay, good day kamamay. Tanong lang, pwede ba sa pamamasyal ang one day, one eat? Sana masagot uli. Salamat kamamay, lagi akong nanonood sa iyo. Okay? So mga kamanok, pag sinabi po nating one day, one eat, o yung tinatawag nating, sabi nga nung iba, OMAD, one day, one meal a day. Okay? Isang beses lang tayo nagbibigay ng pagkain. So ang daming nagtatanong, pwede ba ito sa pamamasyal? Yung iba may nagtatanong din, pwede ba ito sa breeding? Compatible ba ito? So mga kamanok, ito pong one day, one eat natin o yung OMAD, one meal a day, ito po ay nakadesign bilang lifestyle na po ng ating mga manok. Okay? Hindi ko po ito ipina-adapt sa inyo para lang pang maintenance, tapos pagdating ng pamamasyal, balik na ulit sa 2 times per day. Hindi po mga kamanok. Ito po talaga is from day 1, okay, hanggang sa kung anumang pasyalan ang pupuntahan ninyo, one day, one eat. Ang mas maganda dito, kasi pag naka one day, one eat kayo mga kamamay, mas madali nyo pong malalaman kung kailan po madadigest ng manok yung kanyang pagkain. Okay? Yung 60 to 65 grams, yan po possible. Halimbawa, gaya ko, nagbibigay po ako ng alas 4 ng hapon. Okay? Tuwing alas 4 ng hapon, halimbawa ngayong alas 4 ng hapon, nagbigay ako. Kinabukasan na ulit ako ng alas 4 ng hapon magbibigay, which is 60 grams. Pwedeng 60 to 65 grams, depende sa laki ng manok. Okay, pero hindi na tayo sosobra pa sa 65. Para sa akin, yung 60 grams, tamang-tama lang po yan sa isang manok na hindi po silang magpuproduce ng taba o yung sapola sa katawan and hindi rin naman sila sobrang mamamayat. What I mean is, kaya niyang bumulto, okay, while hindi siya masyadong nagpo-produce ng taba. Okay, kaya maganda walang taba. Hindi siya ganun babagal, hindi ganun bibigat ang katawan. At ang maganda nga, sabi ko sa inyo, madali po nating malalaman kung anong oras ma-empty yung manok. Okay? So, mas madali computein kung ilang gramo ang pagkain na ibibigay, kung ilang gramo ang i-adjust sa pagkain. Kaya mga kamamay, kung ako tatanungin po ninyo, compatible ba ang one day, one eat sa kahit saang pasyalan, sa breeding man o pasyalan, sasabihin ko po sa inyo, mas maganda po ito. Subukan nyo po. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? So, next question po tayo. Okay, ito naman galing kay Joremy Michiko. Okay, mega shoutout sa iyo, Joremy. Kamamay, tanong lang po ako, bakit nung gumamit ako ng fermented Jackie oat sa breeding, 5 pa lang na itlog ng inahin ko, naglimlim na, then sad face. Okay, mga kamanok, hindi po pwedeng si fermented Jackie oats ang ating silipin pagdating dito. Maraming factor. Hindi ko alam kung ano ang idea ng breeding mo. Baka kasi minsan yung inahin, inilagay mo sa breeding, yung pala nangingitlog na siya sa ranging. May mga ganyan lalo na kung tayo sa mga backyard. Halimbawa, nakita natin na nangingitlog na po yung ating favorite na inahin sa ranging, tapos naisipan natin na i-breed, ating kinuha sa ranging, nilagay natin sa breeding, then yung pala nangingitlog na siya sa labas, then nung isinundo niyang mangitlog doon sa breeding, 5 pa lang, okay, naglimlim na. Possible yung inahin na yun, nangingitlog na siya sa ranging, okay? O kaya naman, meron na palang 5 itlog dun sa ranging, hindi mo napansin, tapos bigla mo siyang kinuha sa ranging, nilagay mo sa breeding. So, nagdiretso siya ng 5 itlog pa, then ang alam ng body clock ng katawan, 10 na yung itlog ng inahin, kaya 5 pa lang yung nakikita mong itlog niya, naglimlim na. So maraming factor. Huwag ka munang malungkot.
Okay, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, if ever na magbe-breed kayo, mas maganda, mag-umpisa kayo sa priming para siguradong ma-reset ka agad, ma-back to zero ang setting ng katawan ng inahin ng tandang pagdating sa breeding. Para sa ganon, alam mo kung anong history nung inahin, alam mo ang history nung breeding nung mga materialis mo. Okay? So wag mong silipin si fermented Jackie Oats, pagkain lang 'yan. Walang connection yung pagkain doon sa pangitlog ng iyong mga inahin. Basta kung gusto mo naman na ma-maximize ang pangitlog, wag mong palimlimin yung inahin. I-collect muna yung mga itlog, hayaan mo lang siyang umitlog ng umitlog. At kung makikita mo, medyo tumataas na yung kanyang balahibo, paliguan mo, then ilagay mo ulit sa breeding. Okay, so magdedire-diretso ang itlog niyan, kagaya ng ginawa ko, hanggang umabot na 60 eggs, mahigit pa minsan yung isang inahin na dire-diretso ang breeding. Okay, maluwanag tayo dyan ha. So next question po tayo. Ito naman galing kay Melchor Marbit. Boss, ano po ba ang magandang injectable supplement sa manok? Okay, na vitamina. Salamat po. Kung ako po ang tatanungin ninyo, okay, pagdating sa isang supplemento, injectable supplements, pagdating sa kalusugan na maganda para sa ating mga manok, I choose Vitamax. Okay? Mas madali po itong maka-adapt sa katawan ng ating mga alaga. Ang dami nitong vitamina, lalo na yung amino acid. So sa mga namomroblema dyan sa kanilang mga alaga na nakulang sa pangangatawan, medyo namumutla, hindi gano'ng kataas ang libido at yung testosterone level, maaari po nitong pataasin, maaari po nitong matulungan. Kaya kung ako, proven tested, kay Vitamax po ako. Subukan nyo po muna yan ha. Basta lagi pong sinasabi ko sa inyo, magsimula kayo sa priming, purgahin ninyo, paliguan ninyo, okay, mag-bacterial flushing kayo kahit isang araw lang, makakatulong at malaking tulong talaga yan sa development ng pangangatawan ng ating mga manok. Okay, ulitin ko, subukan mo muna si Vitamax. Para sa akin, napakaganda niyan pagdating sa ating mga alaga. Okay, so maliwanag tayo dyan, Melchor ha. So next question po tayo. Ito naman galing kay Tomas Domingo. Kamamay, ano po bang mabisang gamot sa sipon, halak at pisik? Amtil, Doxilac, o Premoxil? Salamat po. Actually, lahat po yan maayos. Okay? Lahat po yan maganda. So, pili ka lang ng isa kung alin dyan ang hiyang. Ang atin lang gagawin dito is, kung makakapili ka dyan ng isa, kung alin man dito ang gusto mong ibigay, advice ko lang na idiklag mo muna yung mga manok na may sakit, na may sipon, na may pisik, na may halak, para mas maging effective yung mga ibibigay mong antibiotic. And make sure mga kamamay, ang rule po natin pagdating sa pagbibigay ng antibiotic para po mas mabilis po silang gumaling, unang-una, diklag. Then sundin nyo po yung consistency ng pagbibigay ng antibiotic. Hindi po pwede ditong 2 araw ka palang nagbibigay ng antibiotic, magpapalit ka na kagad ng iba at sinasabi mo na hindi effective. Mga kamamay, kailangan nating pababain araw-araw hanggang makaisang linggo ang infection sa loob ng katawan ng ating mga manok. Hindi po pwedeng minamadali po ninyo ang paggaling. Hindi po pwedeng gusto nyo 2 araw okay na, 1 araw okay na yung sipon. Hindi po pwedeng ganyan. Lagi po tayong mag-extend dyan ng 3 to 5 days, then 5 to 7 days kung hindi makuha. Kung halimbawa sa loob ng 7 araw o ng 1 linggo, walang pagbabago at progreso sa kalusugan o sa paggaling ng ating mga alaga pagdating sa sipon at pisik at halak, doon tayo magpapalit ng panibagong antibiotic kasi immune na sila doon. So bago kayo mag-jump, susunod na antibiotic, magbigay muna kayo ng 2 to 3 days na vitamins. Okay, para sa ganon, yung sistema ng manok hindi masyadong bumaba ng bumaba. Okay, yung immune system hindi masyadong bumaba ng bumaba. Kasi alam nyo ba, pag nagbibigay kayo ng antibiotic, good and bad bacteria pinapababa at inilalabas ng manok or inaalis ng antibiotic. Ngayon, yung manok kapag ka nasa 7 days na po ng pagbibigay natin ng antibiotic, stress na po yan. Kasi wala ng good and bad bacteria, nababawasan na. So, kung halimbawa may sipon pa rin, 7 days na nga bago ka magpalit, mag-jump sa panibagong antibiotic, magbigay ka muna ng vitamina.
Kahit water-soluble, makakatulong. Para sa ganun, yung sistema ng manok, medyo umangat ulit, magkaroon ulit ng good bacteria, at mas bumaba yung bad bacteria para pag nagbigay kayo ng susunod na antibiotic, mas madali po ang gamutan. Okay, wala akong tulak kabigin sa mga antibiotic na yan. Lahat yan maayos, nasa sistema lang kung paano mo ibibigay at paano mo idideklag yung iyong mga alaga. Okay, maliwanag tayo dyan ha. So, last question muna tayo mga kamamay. Ito galing kay Alan Lauro. Okay? So, sir, ano po ang magandang gamot sa poko or yung bulutong ng manok? Okay? So, last question muna tayo dito ng mga kamanok. Actually, mga kamanok, pagdating po dito, hindi ko man 100% masasabi na talagang makakagamot po itong sasabihin ko. Pero makakatulong po ito. Lagi po kayong didepende sa immune system ng iyong mga sisiw. Kasi po mga kamamay, kapag hindi po ganun kataas ang immune system ng inyong mga alagang sisiw, so kahit magbigay po kayo nitong mga bagay na sasabihin ko, possible mag-abroad pa rin yung mga sisiw ninyo. Nakadepende. Maaaring makatulong, maaaring hindi rin po. So unang-una, pagdating po sa bulutong, po pwede po kayo magbigay dyan ng Timol tablet. Po pwede yan. Okay? So kailangan araw-araw po ito. Pwede rin po dito na yung sile, inyo pong durugin sa langis. Okay? Then yung po ang inyong ipapahid sa bulutong. Pwede po yan. Then pangatlo, pwede rin pong Colgate. Inyo pong pahida ng Colgate para matuyo. Then pang-apat, pwede pong Safeguard. Inyo pong ipahid. Hayaan nyo lang po doon. Huwag nyo na pong hilamusan. Ipahid nyo lang po yung Safeguard. Then next, ano pa ba yun? Yung dumi po ng kambing, susubo nyo po. Which is nakatulong din po yan sa akin noon kasi sinubukan ko rin po yan. Okay naman po at na-overcome po nila yung POCO. Then lastly, yung Zonrox po, ihalo nyo lang po sa tubig, then spray nyo po sa body part na may bulutong. Okay? So yan po yung mga maaari nyo pong gawin. Then ulitin ko, gaya po ng sabi ko, nakadepende pa rin po ito sa immune system ng inyong mga sisiw. Hindi to 100% na talagang ito yung makakatulong. Ito yung makakagamot, makakaalis ng bulutong ng inyong mga alaga. So, makakatulong lang, pero nakadepende pa rin sa immune system ng inyong mga alagang mga manok. So, mga kamanok, sana kahit paano makatulong yung simpleng advice na ito pagdating sa inyong mga alaga. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Magtanong lang kayo ha. Akong bahalang sumagot. Paalam.